Yes, hello, good morning. Ang mamahal ng mga gulay ngayon, mabuti na lang at mura ang manok. Kaya lang parang malnourished ata. Pero bumili pa rin ako ng 3 piraso. May isang buo pa pala ako sa ref, bali isang manok sa isang linggo. Sakto bago matapos ang buwan ng Enero, mangangamoy ipot na ako. Pagkatapos nga pala ng sahod, kinabukasan kaagad ay namamalingki ako, lalo na kapag natapat sa weekend. So ngayon nga, yung budget ko ay saktuhan lang. Kaya kung ano yung pinakakailangan, yun lang muna talaga at meron na rin akong inihandang listahan. Ito siya oh. Moving forward, napadaan na nga ako sa gulayan, ngunit kukunti na lang ang mga paninda nila kaya sibuyas, pipino, spinach at mani na lang ang nabili ko. Dito naman sa grocery, pasilip-silip muna ako sa mga price. Sa listahan ko kasi ay basta gulay lang ang isinulat ko at hindi ko na in-specific dahil ididepende ko ito sa kung ano ang makikita kong mura dito. Bala ko sana ang ginataang munggo at kalabasa, kaya lang nang makita ko ang price ng kalabasa, halos manon ang isa, 400 plus na rin yan sa peso. Ito pala yung bagoong nila dito, kung sa atin ang bagoong ay giniling na hipon, sa kanila naman dito ay buo. May kamahalan din ang presyo niyan, ginagawa kasi nila yung pampalasa. Itong isnang to naman ang paborito kong pangpaksiw, kaya naisip ko na kaagad na ito na lang ang first dish ko sa linggo na to. Tuwang-tuwa pala sa akin yung sinuna na naka-wheelchair dahil tinulungan ko siya sa mga items na gusto niyang kuhanin pero hindi niya naaabot. Kahit sino naman siguro ang makakatagpo ng ganito, di rin siguro ma-attempt na tumitig lang at hindi siya tinutulungan. Ito lang pala yung mga nakita kong mura-mura. Lettuce, saka mushroom, buti na lang din at nag-sale ang mantika. At ito na nga yung sinasabi kong manok na mura, 4,500 won lang kaya dinamihan ko na since bultuhan na rin ang pamimili ko kapag nagtitipid ako. Maliban na lang sa mga gulay dahil nag-iiba ang lasa nito kapag lagpas 2 linggo na. Bumili na rin ako ng konting karne, pansahog sa munggo. Sakto na siguro to, kasama sa spinach na napili ko kanina sa gulayan. Kumuha na rin ako ng sojo, pamalit lang doon sa nahiram ko sa kasama ko at sinamahan ko na rin itong feel good na beer para sa sarili ko. Itong sabon naman para sa mga underwear ko. Makailang ulit na akong gumagamit nito pero ngayon ko lang napansin na parang may mali yata sa packaging nito. Tinalo pa nga ang mga slimming products sa section ng nasa litrato. Tiningnan ko pa nga siya ulit, baka hindi sabon ang nakuha ko. Ito namang hand cream naka-promo. Mura na nga to pero kung kailan naman alanganin sa budget, saka naman magpo-promo. Ay, okay naman na ako sa Vaseline. Ito namang Tide nagmahal na rin. Dati-rati 9,000 won lang to. Ngayon halos doble na ang itinaas nito. Kaya pagkatapos ko nga sa sabon ay lumayas na agad ako. Baka di ko na kayang bayaran itong mga bitbit ko. Nakakahiya pa namang mag-call a friend dito. Dito na pala ako sa labas nag-aayos palagi ng mga pinamili, lalo na kapag marami, dahil magtatagal talaga ako kapag sa counter ko pa inayos ang mga to. Iniiwasan ko rin kasing makaabala sa ibang tao. Nagmamadali pa naman lagi ang mga Koreano. Dumaan na rin ako sa Asian store dahil bibili ako ng sabong panligo, pero sinamahan ko na rin ang sardinas, sinigang mix at itong Indomie fried noodles. Fast forward, nakauwi na ako. Ito pala ang mga resibo ng mga pinamili ko sa araw na to. Bukas ulit sa araw ng palengke, bibili pa ako ng karne, panahog lang sa mga gulay. Habang papauwi nga ako ay naramdaman ko ang gutom dahil mahaba rin ang fasting ko. Kaya pagkatapos kong ligpitin lahat ng mga pinamili ko ay nagdali-dali na rin akong kumain. Tara, kain tayo.